Yun mga kabiker, magandang hapon sa inyo. Purihin ang Panginoon dahil makakapagbahagi tayo ng tutorial. Tungkol ito dun sa last video natin, no, yung binattery operated ko na 5 pins na stator. Kasi maraming nalilito dun sa 4 pin CDI, kinonvert natin dun sa 5 wires ng stator. Pag humina na daw yung battery at sira na daw yung stator, hihinto na daw yung motor. Kasi may mga nag-comment dun sa last video natin na ginawa natin. So ipapakita ko yung mga comment nila at sasagutin natin sila, at ang maganda doon, i-apply natin sa actual. Kaya may motor dito sa likod natin na dyan natin i-actual yung ipapaliwanag ko. So bago natin simulan, mag-intro muna tayo. Yan mga kabiker, kung mapapansin nyo, meron tayong stator dyan. Pero bago yan, ipakita ko muna sa inyo yung mga nag-comment. Yan. Magcha-charge pa rin ba yung battery niya, idol, kasi sira ang stator sa ganyang diskarte? So mamaya malalaman mo din yan, Kel, dito sa actual natin. And then si Piatos Cheese, temporary lang po ba yan, kabiker? Or pwede din bang matagalan? Salamat po. Yan. Yung mga tanong na yan, sasagutin natin yan sa actual. Then yung panghuli, si MJ Alejo Macules. Sabi niya, kapag nalobat ang battery, hinto na din yung motor dahil sira yung stator, hindi mag-charge ang battery. So yun yung mga comment nila, no? Sa dalawang comment, parang parehas sila dahil sa stator. Sabi nung huli, hinto rin daw yung motor kasi sira yung stator, hindi mag-charge yung battery. Yung isa naman na naiiba, pwede bang matagalan, no? So sasagutin natin ngayon yan. So dito, kung mapapansin nyo, meron tayong stator. Ito yung stator ng TMX, no? So may primary to. Kasi yung birth natin ito, dun sa last video natin na 4 pins. So hindi na natin ginamit tong primary wire na black red, no? So ang ginamit lang natin yung pulser, and then yung ground, and then yung sa may supply ng battery sa 12 volts, no? So dun sa mga tanong nila mga kabiker, sa tanong nila na sa ginawa nating technique sa last video natin, no, dahil binattery operated natin, nagkabit tayo ng 4 pins na CDI at umandar nga siya. Doon sa tanong ng isa na kabiker na nagtanong sa atin sa comment, na ang sabi niya is temporary lang ba yan, kabiker, o pwedeng pang matagalan yan? Actually, pwede siyang pang matagalan, kabiker, no? Bakit? Kasi na-convert na siya ng 4 pins. Ibig sabihin, ang sira lang naman yung primary coil. Ano? Yung black red, katulad nito, nandito, black red, dito sa stator nito, same din naman kasi sa TMX 155 stator na 5 pins, no? So kung ang sira lang talaga primary, pwede mo siyang 4-pin CDI. Basta gumagana yung charger, no? Kasi ang sabi ng isang comment na nabasa natin na hihinto rin kasi sira yung stator, walang magcha-charge ng battery. Then yung isang comment, same din lang naman nung tanong niya, no? Charge pa ba yung battery kung sira na yung stator, no? Actually, dito sa stator kasi naka-separate yung charger at saka primary at saka yung light coil. Kaya nga, magkaka-separate yan eh. Kahit sira na yung primary mo, kung gagana pa yung charger mo, pwede yung battery operated, tatagal yun. Conversion yun eh. Pwede siyang tumagal. Magagamit mo siya. Maliban lang kung wala nang supply doon sa charger niya. Ano ba yung pinaka-charger ng stator? Itong kulay pink. No? Pink ang pinaka-charger niya. O interchangeable na white. Minsan white, minsan pink. No? Yun yung charger. Ngayon, pag wala nang supply ito, wala rin yung conversion mong 4 pins. No? Papalila-palila ka. Kasi nga, hindi nagcha-charge yung battery. Eh, pag 4 pins CDI ka na, ang supply niyan sa battery na kasi battery operated siya. Ngayon, sinasabi mo na pag sira na yung stator, hihinto. Depende yan kung sira na lahat, pati yung charger. Tama ka doon, pag sira yung charger. Pero dito sa stator, ang nauunang nasisira yung primary, pero gumagana pa yung light coil at saka charger. Kasi nalilito tayo pag battery operated na yung motor natin, 4-pin CDI, mahina ng battery, wala na nagcha-charge, mamamatay siya. Ganun yung may experience natin. Siguro nga, yung charger natin, hindi na maganda yung supply niya, no? So doon sa mga tatlong nag-comment, especially doon sa into na daw yung motor pag sira na yung stator, no? Tama nga naman siya, no? Pero depende yan. Pag nag 4-pin CDI tayo, katulad yung ginawa ko sa last video, 5 wires na stator, hanggat may supply pa rin tong charger niya, magagamit natin yan. Hindi hinto. Hindi rin siya temporary. Talagang tatagal siya hanggat may supply dito. Ngayon, papakita ko sa inyo in actual
para mas malinaw sa inyo na paano natin mai-check to kung may supply at kung malakas yung supply, no? Provide tayo ng wire. So itong wire na to, no? So ugutin natin to, tong pink. So minsan white yan, no? So lalagyan natin ng wire yan. Ngayon ikikik ko yan, kailangan dapat may spark yan, no? Ikikik ko siya. Yan, kikik ko ah. Ayan, mapapansin nyo, tignan mo kung makikita. Ito, hindi, bayan mo, huwag mo hawakan, tignan mo to kung si spark. Ito, kung mapapansin nyo, lakas. Hindi yan nakasusi ha, kasi may supply yan, kinikik natin. Ayan, nakikita nyo? Ang lakas. So ayan o. Ayan, ganyan ang supply ng charger. Kailangan ganyan. So kung titignan nyo, hindi siya nakasusi. Itong susi, ayan, siyan natin ha. Ayan, naka neutral indicator na. Ngayon, mapapansin nyo, mas malakas siya. Ayan o. Ayan, ayan. Malakas siya, sumapoy siya sa lakas. So may charger siya mga kabiker. Ngayon, yung sinasabi nyong hihinto ang motor pag sira ng stator, hindi pa naman totaling sira lahat. Kasi nakaseparate yung charger, light coil, papunta yan sa rectifier, no? So, dito sa stator natin, ayan, kung mapapansin nyo, ito yung primary coil, disable na yan pag magpo 4 pins tayo. Kahit nasira ito, pwede pang gamitin yung stator natin. Basta't gumagana pa yung charger natin na pink, katulad nito, no? Minsan white yan. So, ganun lang kasimple mga kabiker. I hope na malinaw na sa inyo na yung conversion natin na 4-pin CDI, yung mga naka-battery operated na, hanggat may supply itong charger natin, tatagal yung 4-pin CDI natin. Kasi kadalasan, kahit na gumagana yung recoil natin, ito, itong red, gumagana, minsan itong light coil naman ang sira. Kaya wala tayong supply ng ilaw. Ngayon, ang kagandahan kasi sa battery operated, no, pag 4 pins mo na, itong light coil na to, kahit disable na to, kasi iba battery operated mo na yung headlight mo. Hindi mo na magagamit to. Pero dito, pwede mo siyang gamitin, no? Kasi hindi mo naman binattery operated yung headlight mo. Yun. So, ganun lang kasimple yung tutorial natin ngayon mga kabiker. Kung nagustuhan nyo itong video, huwag nyo kalimutan i-like and share and then subscribe nyo na rin. Click nyo na rin yung notification bell para sa bagong upload.